mga taong 480, isinilang si Benedict, na nakatakdang baguhin ang takbo ng buhay monastic. Pagsapit ng 529, itinatag ni Benedict ang monasteryo ng Monte Cassino, isang ilaw ng pananampalataya at karunungan sa ibabaw ng isang magandang burol. Sinulat niya ang kanyang pinakamatagal na pamana, ang Batas ni San Benito. Ang gabay na ito, na binibigyang diin ng panalangin, trabaho, at komunidad, ay nagtakda ng balanseng landas para sa pamumuhay ng mga monghe. Maraming milagro ang ipinagkaloob ni Benedict. Minsan, nang lasunin ang kanyang alak, gumawa siya ng tanda ng krus at nabasag ang baso. Nagawa din niya ang pagpapanumbalik ng buhay at kalusugan sa isang batang monghe na nadaganan ng gumuhong pader. Siya ay may kaalaman sa mga bagay na nangyayari kahit wala siya sa presensya ng mga tao. Nagpapalayas siya ng masamang espiritu, may kakayahang siyang makita ang hinaharap, at nagawa niya ang pagpapanumbalik ng buhay sa anak ng isang lalaki. Siya ay nanalangin at pinukpok ang isang bato gamit ang kanyang tungkod at mula rito ay lumabas ang tubig na nagbigay ng sapat na supply para sa kanilang pangangailangan. Marami tayong matutunan mula kay San Benito. Isa, kahalagahan ng panalangin at meditasyon. Itinuro niya na ang regular na panalangin ay mahalaga upang mapalapit sa Diyos at magkaroon ng kapayapaan sa loob. 2. Pagkakaisa sa komunidad. 3. Balanseng pamumuhay. 4. Disiplina at kaayusan. Ngayon, sa pagdiriwang natin ng kanyang kapistahan sa ika-11 ng Hulyo, naaalala natin ang isang alagad ng Diyos na may matibay na pananampalataya. Isang tao na ang mga simpleng prinsipyo ngunit malalim ay patuloy na humuhubog ng mga buhay at komunidad sa buong mundo. Naway tularan natin si Saint Benedict sa kanyang pananampalataya at tiwala sa Diyos.